Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan niyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig niyo ngayon ay tungkol sa isang payat, lampa, at mahiyain na binatang ginawang katatawanan ng buong baryo. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili, hindi makatingin ng diretsyo sa babaeng gusto niya, at kung minsan ay natitisod kahit nakatayo lamang. Ngunit isang matandang babae ang nakakita ng bagay na hindi nakita ng iba, ang puso ng isang tunay na tagapagtanggol. Ipinamana sa kanya ang agimat ng bakal na ugat, isang anting-anting na ginawa upang wakasan ang lahi ng mga tiktik at balbal na nangangaso ng tao. Sa pagtanggap niya rito ay lumaki ang kanyang katawan, tumibay ang mga buto, at naging makisig ang binatang dating tinatawag na patpat. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na lapitan ang babaeng matagal na niyang minamahal. Ngunit dumating sa baryo ang isang mas guwapo, mayaman, at maangas na estranghero. Hindi alam ng lahat na ang bagong binata ay pinuno ng isang angkan ng aswang at ang kanyang kagandahan ay balat lamang na hiniram mula sa mga biktima. Nang maagaw nito ang kasintahan ng bida, gawing aswang ang dalaga, at patayin ang matandang gurong nagbigay ng agimat, doon nagsimula ang pinakamalaking paglipol sa mga tiktik at balbal na nasaksihan ng baryo mapagpala. Huminga ng malalim at makinig. Simulan na natin ang kwento ng ang payatot na tagapagtanggol at ang angkan ng tiktik at balbal. Paalala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Naglalaman ito ng buling, labanan, kamatayan, pagtataksil at paghihiganti. Hindi hinihikayat ng kwento ang pananakit, at hindi nito sinasabing ang halaga ng tao ay nakasalalay sa katawan o ganda ng mukha. Sa baryo mapagpala ay nakatira ang 23 taong gulang na si Tino Abad. Matangkad siya ngunit sobrang payat. Kapag humahangin ng malakas ay humahawak siya sa puno dahil biro ng mga kabaryo na baka tangayin siya. Mahaba ang kanyang mga braso, kitang-kita ang buto sa balikat, at palaging maluwag ang damit na minana pa sa ama. Lampa rin si Tino. Kapag may batong nag-iisa sa gitna ng malawak na daan, doon mismo siya natitisod. Minsan ay nadapa siya sa palengke kahit patag ang sahig. Sino ang naglagay ng sahig dito? Matagal na yan. Ikaw lang ang ngayon nakapansin. Si Junjun ang kaisa-isang kaibigan niyang hindi sumasabay sa pang-aapi, bagaman mahilig din itong mang-asar. Tino, kapag yumakap ka ba, naririnig ang kalansing ng buto? Kapag sinuntok kita, malalaman natin. Kailangan mo munang kayaning itaas ang kamao. Sa kabila ng mga biro, mabuting tao si Tino. Tinutulungan niya ang matatanda sa pag-igib, gumagawa ng walis para sa paaralan, at nag-aayos ng kulungan ng manok kahit hindi siya binabayaran. Hindi siya malakas, ngunit kapag may batang inaapi ay palagi siyang pumapagitna. Ang problema, madalas ay pareho silang nabubugbog ng batang inililigtas niya. Kuya Tino, huwag na po. 3 sila. Kaya nga hindi kita maaaring iwan. Tingnan niyo, dumating ang tagapagtanggol na kawayan. Huwag mong suntukin ng malakas. Baka mabali at gamitin tayong bakod. Itinutulak nila si Tino, tinatanggal ang kanyang sombrero, at pinapasan sa kanya ang mabibigat na sako. Kapag lumalaban siya ay nanginginig ang tuhod. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang mahina ang katawan niya. Ano? Lalaban ka? Maaari bang bukas na lang? Masakit pa ang likod ko mula kahapon. Hindi mo pa nga kami nakakalaban kahapon. Kaya nga mas nakakahiya. Masakit na kahit wala pa kayong ginagawa. Minsan ay napapatawa niya pati ang mga nambubuli. Ngunit hindi ibig sabihin noon na hindi masakit ang pang-aapi. Sa gabi ay umuwi siyang may pasa at nagsasabing nadulas lamang upang hindi mag-alala ang ina. Anak, ang dami mong pasa.
Anong klaseng daan ang dinaraanan mo? Yung daang may mga kamaupo. Sinaburong na naman ba? Huwag na po kayong magsumbong. Baka lumala. Ang pinakamatinding kahinaan ni Tino ay hindi ang payat niyang katawan. Iyon ay ang dalagang si Luningning, anak ng may-ari ng pinakamalaking tindahan sa baryo. 22 taong gulang si Luningning, maganda, mahaba ang buhok, at kilala sa maayos na pananamit. Hindi siya malupit kay Tino, ngunit bihira niya itong pansinin. Magandang umaga, Luningning. Magandang umaga. Maganda rin ang umaga mo. Ano? Ibig kong sabihin, maganda ang panahon na nasa'yo. Sabihin mong maganda siya. Sabi ni Junjun, maganda ka. Siya ang nanliligaw. Hindi. Ako. Pero siya ang mas marunong magsalita. Ngumiti si Luningning ngunit mabilis ding umalis nang dumating ang mga kaibigan nito. Kinakausap mo si Tino. Bumati lang siya. Baka hanginin at mapunta sa tindahan ninyo. Narinig iyon ni Tino. Nagkunwari siyang hindi nasaktan at pinulot ang sariling bayong. Huwag mong habulin ang taong nahihiyang makitang kausap ka. Hindi naman siya tumawa. Hindi rin siya nanatili. Baka balang araw mapansin niya rin ako. Hindi alam ni Tino na may ibang matang matagal nang nakapansin sa kanya. Sa dulo ng baryo ay nakatira ang matandang si Lola Candelaria, kilala bilang halamang gamot na manggagamot. Nakakuba siya, puti ang buhok, at palaging may dalang tungkod na yari sa maitim na kahoy. Sinasabing minsan siyang tagapagtanggol ng 7 baryo laban sa mga tiktik at balbal. Ngunit para sa mga kabataan, isa lamang siyang matandang madaling pagtripan. Isang hapon ay nakita ni Tino na kinukuha ni Burong at Kanor ang basket ng mga halamang dala niya. Lola, baka may pampataba kayo para kay Tino. Huwag masyado. Baka lumapad at hindi nakasya sa hangin. Ibalik ninyo ang basket. Ano ang gagawin nyo? Kukulamin kami? Kinuha ni Burong ang isang maliit na kahong tanso mula sa basket. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Huwag mong bubuksan iyan. Bakit? Nandito ba ang ngipin nyo? Ibalik mo sa kanya. Dumating na naman ang kawayan. 2 kayo laban sa matanda. Kahit payat ako, mas nakakahiya kayong tingnan. Sinuntok ni Burong si Tino sa tiyan. Napaluhod ang binata ngunit hindi umalis. Ibalik mo ang kahon. Hindi ka pa ba nadala? Madalas akong nadadapa. Sanay akong bumangon. Pumagit na siya sa matanda at sa 2 buli. Nang muling sumuntok si Burong ay yumuko si Tino nang hindi sinasadya dahil nadulas siya sa balat ng saging. Tinamaan ni Burong si Kanor sa mukha. Ako ang kakampi mo. Siya ang umiwas. Hindi ko sinasadya. Salamat, balat ng saging. Sa gulo ay nakuha ni Tino ang kahon at ibinalik kay Lola Candelaria. Umalis si Burong at Kanor habang nagsisisihan. Bakit mo ako ipinagtanggol kung alam mong matatalo ka? Dahil po mali ang ginagawa nila. Hindi ka ba natakot? Sobra po. Kaya nga nadulas ako. Ngumiti ang matanda. Sa loob ng maraming taon ay naghihintay siya ng taong matatakot ngunit pipiliing pumagitna. Sumama ka sa aking bahay. May ipapakita ako sa iyo. May gamot po ba kayo sa pasa? May mas mabigat akong ibibigay. Huwag na po kong bubuhatin. Sa loob ng kanyang bahay ay binuksan ng matanda ang kahong tanso. Naroon ang isang maliit na palawit na hugis-ugat, yari sa maitim na bakal at may pulang bato sa gitna. Ito ang agimat ng bakal na ugat. Mukha lang pong tuyong luya. Kung ayaw mo, ibalik ko. Maganda po pala. Napakagandang luya. Ipinaliwanag ni Lola Candelaria na ang agimat ay ginawa ng unang tagapagtanggol laban sa 2 uri ng aswang.
Ang tiktik ay mga matang lumilipad sa gabi, naghahanap ng buntis, bata, at may sakit na madaling lapitan. Ang balbal naman ay malalaking nilalang na nagnanakaw ng katawan sa libingan at kumukuha ng lakas mula sa takot ng mga naulila. Magkasama silang muling bumubuo ng angkan sa ilalim ng isang pinunong matagal ko nang hinahanap. Bakit ako ang bibigyan nyo? Hindi pinipili ng agimat ang pinakamalakas. Pinipili nito ang taong pumapagitna kahit wala siyang pag-asang manalo. Baka nagkamali po ito ng napili. Hawakan mo at malalaman natin. Nang ilagay ni Tino ang palawit sa dibdib ay biglang uminit ang pulang bato. Gumapang ang liwanag sa kanyang mga braso, balikat, dibdib, at mga binti. Lumapad ang kanyang balikat. Tumibay ang mga bisig. Ang mga butong dati ay baka sa balat ay natakpan ng malakas na laman. Lumaki ang kanyang katawan hanggang mapunit ang manggas at halos hindi na magkasya ang ulo sa kwelyo. Lola, nasisira po ang damit ko. Agimat ang ibinigay ko, hindi bagong kamiseta. Tumayo siya at biglang tumama ang ulo sa mababang kisam. Aray! Malakas na ang katawan. Hindi pa rin nag-iingat ang ulo. Sa salamin ay hindi niya nakilala ang sarili. Malinaw ang panga, tuwid ang tindig, malapad ang dibdib, at matatag ang mga braso. Ako ba yan? Iyan ang anyong kayang buuin ng katawan kapag hindi na nilalamon ng takot ang lakas mo. Pwede po bang manatili ito kahit walang aswang? Huwag mong gamitin ang agimat upang magpasikat. Kapag ginawa mong salamin ang kapangyarihan, malilimutan mong panangga ito. Binigyan siya ng matanda ng mas malaking damit, ngunit luma at kulay rosas. Wala po bang ibang kulay? Mamili ka. Rosas o lumabas kang walang damit. Bagay po pala sa akin ang rosas. Pag-uwi niya ay hindi siya nakilala ni Junjun. Sino ka at bakit suot mo ang kurtina ni Lola Candelaria? Ako ito. Tino. Hinaan mo ang boses mo. Nilunok mo ba yung dating Tino? Pinisil ni Junjun ang kanyang braso upang tiyaking hindi ito palaman. Masakit. Totoo nga. Ano ang kinain mo? Agimat. Saan nabibili? Bibili ako ng 2 para sa tiyan. Hindi pa sanay si Tino sa bagong lakas. Nang buksan niya ang pinto ay natanggal ang hawakan. Nang umupo siya ay nabali ang silya. Nang haplusin niya ang kalabaw ay napaluhod ang hayop. Anak, mag-ingat ka. Hindi ko kayang palitan lahat ng gamit sa bahay. Hindi ko po sinasadya. Huwag ka munang bumahing. Baka matanggal ang bubong. Kinabukasan ay nagsimula ang pagsasanay kay Lola Candelaria. Tinuruan siyang kontrolin ang lakas, makita ang bakas ng tiktik, at marinig ang kaluskos ng balbal sa ilalim ng lupa. Ang tiktik ay hindi laging nasa bubong. Minsan ay nasa loob na ng bahay at nagpapanggap na mapagkakatiwala ang bisita. Paano ko malalaman? Sa salamin, hindi sabay kumukurap ang mata at refleksyon nito. Tinuruan din siyang gamitin ang bakal na tungkod na nakatago sa palawit. Kapag tunay na panganib ang kaharap, humahaba ang ugat na bakal at nagiging sandatang kayang tamaan ang anino ng aswang. Sa unang pagsubok ay hindi niya napigilan ang bigat at nahulog ang tungkod sa sariling paa. Aray! Hindi ba dapat ako protektahan nito? Hindi ka nito poprotektahan mula sa katangahan mo. Sa ikalawang pagsubok ay napaikot niya ang sandata, ngunit natamaan ng paso. Ang aswang ang tamaan mo, hindi ang halaman ko. Mukha po kasing kahina-hinala ang halaman. Dahan-dahan siyang natuto. Mas mahalaga, unti-unti niyang nauunawaang ang lakas ay hindi para makaganti kina Burong at Kanor. Nang muli siyang harangin ng 2 sa palengke, ay kaya na niya silang itulak sa isang kamay. Sino ka? Ang kawayan na pinagtatawanan niyo. Tino. Hindi maaari. Tinangka ni Burong na suntukin siya. Hinawakan ni Tino ang kamao nito bago tumama.
Hindi ko kayo sasaktan. Pero hindi na rin ako papayag na saktan niyo ang iba. Binitawan niya ang kamay at umalis. Iyon lang. Ako sana, ibibitin ko sa puno. Kaya hindi ikaw ang binigyan ng agimat. Hindi pa rin huli. Pwede tayong maghanap. Kumalat sa baryo ang balita tungkol sa biglang pagbabago ni Tino. Ang mga dating tumatawa ay biglang bumabati. Ang mga ayaw siyang katabi ay nag-aalok ng upuan. Ngunit 3 silya ang nabali bago niya natutunang dahan-dahang umupo. Maging si Luningning ay napansin siya. Tino, ikaw ba talaga iyan? Opo. Ibig kong sabihin, Ano ang nangyari sa iyo? kumain ako ng gulay. Sabihin mong nag-ehersisyo ka. At nagbuhat ng gulay. Nakakatawa ka pala. Dati pa. Hindi mo lang ako tinitingnan ng matagal. Natigilan ang dalaga. Alam niyang may katotohanan ang sinabi nito. Pasensya ka na kung naging mailap ako noon. Nahihiya ka bang makita ng mga kaibigan mong kausap ako? Siguro. Mali iyon. Bakit ngayon hindi ka na nahiya? Tumingin si Luningning sa malapad niyang balikat. Nagbago ka. O mas naging katanggap-tanggap lamang ang itsura ko? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Gayunman, matagal siyang minahal ni Tino kaya pinili niyang bigyan ito ng pagkakataon. Nagsimula silang mag-usap tuwing hapon. Inihatid niya si Luningning mula sa tindahan at tinulungan sa pagbubuhat ng sako. Isang beses ay 4 na sako ang sabay niyang binuhat upang magpasikat. Kaya mo ba iyan? Magaan lang. Hindi niya napansin ang mababang karatula at tumama ang ulo roon. Lumaki ang katawan, pareho pa rin ang ulo. Tahimik. Natawa si Luningning. Sa unang pagkakataon ay hindi dahil pinagtatawanan siya, kundi dahil masaya itong kasama siya. Pagkalipas ng ilang linggo ay pumayag ang dalaga na maging kasintahan niya. Hindi lang dahil sa itsura mo. Nakita kong tinutulungan mo pa rin ang mga taong tumawa sa iyo. Sana nakita mo yon bago ako lumaki. Sana nga. Masaya si Tino, ngunit hindi lubusang panatag. Alam niyang unang napansin ni Luningning ang bagong katawan bago ang dati niyang kabutihan. Gayunman, umaasa siyang lalalim ang kanilang pagmamahalan habang tumatagal. Sa panahong iyon ay nagsimula rin ang unang tunay na pagsalakay ng tiktik. Isang buntis ang nakarinig ng kakaibang tunog sa bubong. Nang puntahan ni Tino ang bahay ay nakita niya ang mahabang aninong gumagapang sa yero. Lumabas ka. Baguhan ang tagapagtanggol. Lumitaw ang babae sa kisem. Maganda ang mukha ngunit maitim ang mga mata at may mahabang dila na gumagalaw na parang ahas. Sumugod ito. Inilabas ni Tino ang tungkod mula sa agimat at sinalubong ang mga kuko. Sa unang hampas ay nabutas ang dingding dahil hindi niya nakontrol ang lakas. Pasensya na po sa dingding. Unahin mo ang aswang. Tama po. Umiwas siya sa dila, pumulupot ang bakal na ugat dito, at hinila ang nilalang mula sa kisam. Nang tumama ang tungkod sa anino ay nawala ang lakas ng tiktik at napilitang bumalik sa tunay na anyo. Darating ang aming Panginoon. Hindi kanya hahayaang manatili. Sino siya? Ang pinakamagandang mukha na makikita mo. Sinubukan nitong tumakas ngunit hinila ito ng sariling anino sa labas ng baryo. Hindi pinatay ni Tino ang nilalang dahil tumigil itong lumaban. Ipinatapon niya ito sa hangganan at binalaan na huwag bumalik. Tama ang ginawa mo. Tagapagtanggol ka, hindi mamamatay tao. Sinabi nitong may darating na Panginoon. Matagal ko nang nararamdaman ang paglapit niya. Makalipas ang 3 araw ay dumating sa baryo mapagpala ang estrangherong si Leandro Montenegro. Sakay siya ng maitim na kabayo at may dalang 2 karitong puno ng mamahaling tela, pabango, alahas, at alak.
Matangkad siya, malapad ang balikat, makinis ang mukha, at tila hindi tinatablan ng alikabok ang kanyang puting damit. Kung naging makisig si Tino dahil sa agimat, si Leandro naman ay parang nilikha upang pagtinginan ng lahat. Magandang araw. Naghahanap ako ng lupang pagtatayuan ng bagong tindahan. Malugod kang tinatanggap sa mapagpala. Hindi pa nagsasalita ng matagal, gusto ko nang suntukin. Bakit? Masyadong malinis ang sapatos. Hindi mapagkakatiwalaan ang taong hindi inaapakan ng putik. Lumapit si Leandro kay Luningning at humalik sa sariling kamay bago bahagyang yumuko. Hindi ko inaasahang may ganitong kagandang bulaklak sa liblib na baryo. Marami pong magagandang tanawin dito. Ikaw ang una kong napansin. Napangiti ang dalaga. Naramdaman ni Tino ang dating pamilyar na pagliit ng sarili. Kasintahan ko si Luningning. Mabuti. Ibig sabihin, marunong siyang pumili ng kawili-wiling kasama. Magalang ang salita, ngunit mapanlibak ang ngiti. Nang magkamay sina Tino at Leandro ay biglang uminit ang agimat ng bakal na ugat. Sa salamin ng tindahan ay nakita ni Tino na huli ng isang kisap ang refleksyon ng estranghero. Lola Candelaria, may mali sa kanya. Huwag kang kikilos dahil lamang nagsiselos ka. Nagbabala ang agimat. Kung gayon, obserbahan mo. Ang tunay na tagapagtanggol ay kumukuha ng patunay bago humatol. Nagbukas si Leandro ng tindahan at mabilis na naging paborito ng baryo. Nagbibigay siya ng libreng pabango sa mga dalaga, alak sa matatanda, at pagkain sa mahihirap. Walang nakapansin na ang bawat regalong ibinibigay niya ay may bahid ng maitim na alikabok. Kapag naamoy ang pabango, napapanaginipan ng tao ang mukha ni Leandro. Kapag nainom ang alak, nagiging mahina ang alaala sa nangyari noong gabi. Si Luningning ay nakatanggap ng kwintas na may pulang bato. Bakit mo tinanggap? Regalo sa lahat ng unang customer. Ikaw lang ang binigyan ng kwintas. Nagsiselos ka ba? Nag-aalala ako. Hindi lahat ng gwapong lumalapit ay aswang. Hindi rin lahat ng gwapong tumabi sa'yo ay kailangan mong tanggapin ang regalo. Nagbago ang katawan mo, Tino, pero parang hindi nagbago ang tiwala mo sa sarili. Tumama ang salita. Alam ni Tino na may bahagi sa kanya na natatakot bumalik sa pagiging hindi pinapansin. Tama ka. Pero hindi selos lamang ito. May nararamdaman ang agimat. Lagi na lang agimat. Kailan mo ako pagkakatiwalaan? Umalis ang dalaga nang hindi tinatanggal ang kwintas. Sa mga sumunod na araw ay mas madalas siyang makita sa tindahan ni Leandro. Ipinapakita nito ang mamahaling tela at ikinukwento ang mga syudad na hindi pa nararating ni Luningning. Hindi ka dapat nakakulong sa maliit na baryo. Nandito ang pamilya ko. Maaari kang bumalik kapag gusto mo. Ngunit hindi mo malalaman ang halaga mo kung palagi kang napapalibutan ng mga taong takot sa pagbabago. Mabuting tao si Tino. Mabuti. Ngunit gusto mo bang gugulin ang buhay sa taong naging kapansin-pansin lamang dahil sa isang palawit? Hindi alam ng dalaga na habang nagsasalita si Leandro ay umiinit ang pulang kwintas at pinapalakas ang pagdududa sa puso niya. Gayunman, hindi mahika lamang ang dahilan. May bahagi kay Luningning na naakit sa yaman, kumpiyansa, at buhay na ipinapangako ng estranghero. Isang gabi ay nakita ni Tino silang magkasama sa tabi ng ilog. Luningning. Bakit ka sumusunod? Hindi ako sumusunod. Hinahanap kita dahil hindi ka umuwi. Hindi niya kailangang magpaalam sa iyo sa bawat hakbang. Hindi ikaw ang kausap ko. Tama na. Ayoko ng pag-awayan ninyo ako na parang bagay. Hindi kita pag-ari. Pero kailangan mong malaman na hindi tao si Leandro. Iyan ba ang sinasabi ng agimat mo o ng takot mong maagawan? Inilabas ni Tino ang maliit na salamin. Huli-muling kumurap ang refleksyon ni Leandro. Tingnan mo. Ngunit itinaas ni Leandro ang kamay at nagdilim ang salamin. Luma at sira ang gamit mo.
Pagod na akong pagbintangan mo ang lahat dahil mas gwapo o mas mayaman sa iyo. Hindi ito tungkol sa ganda. Para sa iyo, marahil. Pero bago ka binigyan ng agimat, hindi mo ako kayang lapitan. Ngayon gusto mong ikaw lamang ang maaari kong tingnan. Inalis niya ang pulseras na ibinigay ni Tino at iniabot dito. Ayoko na. Pinagpapalit mo ako sa taong kakakilala mo lang. Pinipili kong huwag makulong sa takot mo. Umalis siya kasama si Leandro. Nanatili si Tino sa ilog, hawak ang pulseras at pakiramdam ay muli siyang payat na binatang hindi kayang tingnan ng matagal. Hindi mo kasalanang hindi niya nakita ang babala. Baka tama siya. Baka selos lang ang pinairal ko. Seloso ka. Pero aswang din yung lalaki. Dalawang bagay ang maaaring sabay na totoo. Paano mo na sigurong aswang? Walang normal na lalaki ang may buhok na maayos kahit malakas ang hangin. Hindi iyan patunay. Hindi rin normal ang hindi pagkain ng kanin sa pista. Sa gitna ng lungkot ay napatawa si Tino. Ngunit ang panganib ay mas malapit kaysa inaakala nila. Kinagabihan ay dinala ni Leandro si Luningning sa lumang kamalig sa labas ng baryo. Bakit tayo narito? Upang ipakita ang mundong inaalok ko. Bumukas ang sahig at lumitaw ang hagdang pababa sa malaking silid. Naroon ang 10 tiktik at 12 balbal na nakaluhod sa harap ni Leandro. Maligayang pagbabalik, Panginoong Lucifer. Sino sila? Ang tunay kong pamilya. Ang pangalan kong Leandro ay isa lamang sa marami. Ako si Lucifer, huling prinsipe ng angkang silim. Sinubukan ni Luningning na tumakbo ngunit sumara ang sahig. Sinabi ni Tino ang totoo. Sinabi niya ang bahagi ng katotohanang pinapayagan ng takot niya. Hindi kita pinilit sumama. Nilagyan mo ng mahika ang kwintas. Pinalakas lamang nito ang bagay na naroon na ang pagnanais mong mapansin, yumaman at hindi tumanda. Ipinakita niya ang salaming walang bahid. Sa loob nito ay nakita ni Luningning ang sarili na hindi tumatanda at laging maganda. Maging reyna ko. Walang sinumang muling hindi papansin sa'yo. Ano ang kapalit? Iwan mo ang maikling buhay ng tao. Tanggapin mo ang gutom ng aming angkan. Alam ng dalaga na mali. Ngunit iniisip niyang kaya niyang tanggapin ang kapangyarihan ng hindi nananakit. Ayokong pumatay ng tao. Hindi mo kailangan. Maraming hayop sa gubat. Kasinungalingan iyon. Ngunit sa sandaling iyon ay pinili ni Luningning ang pangako ng kagandahang walang hanggan. Hinawakan niya ang pulang bato. Pumasok ang maitim na ugat sa balat at umabot sa kanyang puso. Naging maputla ang mukha, tumalas ang pandinig, at nagkaroon siya ng kakayahang makita ang init ng dugo sa katawan ng tao. Ano ang ginawa mo sa akin? Ginawa kitang higit sa tao. Sa unang gabi ay hayop lamang ang ipinakain sa kanya. Ngunit hindi nasiyahan ang gutom. Sa ikalawa ay pinadinig sa kanya ang tibok ng natutulog na bata sa kalapit na bahay. Ayoko. Kapag tinanggihan mo ang gutom, ikaw ang kakainin nito mula sa loob. Umalis siya bago makapanakit, ngunit nagsimula ng humina ang kanyang pagkatao. Samantala, natuklasan ni Lola Candelaria ang pinagmulan ng bagong kaaway. Si Lucifer ang pinuno ng pinagsanib na lahi ng tiktik at balbal. Nakukuha niya ang ganda ng kanyang anyo mula sa mga mukhang ninanakaw ng mga balbal sa libingan. Maaari pa bang iligtas si Luningning? Kung hindi pa siya kusang kumikitil ng buhay, maaari pang putulin ang sumpa. Kahit ipinagpalit niya ako. Ang pagligtas ay hindi gantimpala sa taong tapat sa iyo. Tungkulin itong gawin kapag kaya mong iligtas ang buhay. Paano ko puputulin ang sumpa? Wasakin ang puso ng gutom na pinagmumulan ng lakas ng angkan. Ngunit hindi iyon ang unang pakay ni Lucifer. Ano ang gusto niya? Ang agimat mo. Kapag naisama niya ang bakal na ugat sa puso ng gutom, hindi na sila masasaktan ng tagapagtanggol.
Nagplano silang ilayo ang agimat sa baryo at tipunin ang mga taong nasa panganib. Ngunit alam ni Lucifer ang bawat kilos nila dahil nakikita niya sa mata ni Luningning ang mga lugar na pamilyar dito. Isang gabi ay pumunta si Luningning sa bahay ni Lola Candelaria. Pumasok ka, anak. Alam ninyong naging aswang ako. Naamoy ko ang gutom pero nakikita ko ring nilalabanan mo ito. Tulungan ninyo ako. Lumapit ang matanda at inilagay ang kamay sa noo niya. May natitira pang tao sa iyo. Ngunit kailangan mong sabihin kung nasaan ang puso ng gutom. Sa ilalim ng lumang kamalig. Bago pa sila makaalis ay bumukas ang bubong. Bumaba si Lucifer kasama ang mga tiktik. Salamat, mahal ko. Dinala mo ako sa guro. Hindi. Hindi ko alam na sinusundan mo ako. Tumakbo ka at hanapin si Tino. Hinarang ng matanda ang unang dalawang tiktik gamit ang tungkod. Sa isang kumpas ay naging ugat ang sahig at pumulupot sa mga nilalang. Ngunit matanda na si Candelaria. Ang bawat galaw ay kumukuha sa natitira niyang lakas. Ibigay mo ang huling susi ng agimat. Matagal ko nang sinunog ang susi. Kung gayon, ikaw ang susunugin ko. Sumugod siya. Sinalubong ng matanda ang maitim na espada, ngunit nabasag ang kanyang tungkod. Tigilan mo siya. Hinawakan ni Luningning ang braso ni Lucifer, ngunit itinapon siya nito sa dingding. Pinili kitang maging reyna. Huwag mo akong bigin. Dumating si Tino matapos maramdaman ng agimat ang panganib. Lola! Inatake niya si Lucifer gamit ang bakal na tungkod. Nagsalpukan ang dalawang sandata at nayanig ang bahay. Sa unang pagkakataon ay napaatras ang gwapong aswang. Kaya pala ito ang katawan na ibinigay sa iyo ng agimat. Hindi mo makukuha. Hindi ko kailangan kunin sa iyo. Kailangan ko lamang patayin ang pinagmulan. Bigla siyang naglaho at lumitaw sa likod ni Lola Candelaria. Tumagos ang maitim na espada sa anino ng matanda. Hindi inilalarawan ng marahas ang sugat. Ngunit sa isang iglap ay nawala ang liwanag sa kanyang mga mata at naputol ang ugnayan niya sa agimat. Lola! Sinalo niya ang matanda. Huwag mong hayaang mukha ang magsabi kung sino ka. Hindi kayo mamamatay. Ang agimat ay hindi katawan. Ang tunay na bakal na ugat ay ang pagpiling tumayo kapag wala na ang lakas na ipinahiram sa iyo. Iyon ang huli niyang sinabi. Namatay ang matandang gurong unang nakakita ng tagapagtanggol sa loob ng payat at nanginginig na binata. Kasabay ng kanyang huling hininga ay lumamig ang agimat. Lumiit ang mga braso ni Tino. Nawala ang malapad na dibdib, tibay ng balikat, at bigat ng katawan. Sa loob ng ilang segundo ay bumalik siya sa dating payat at patpatin na anyo. Narito pala ang tunay mong mukha. Ito rin ang mukhang humarap sa dalawang bully upang protektahan siya. Wala ka ng lakas. Sinipa siya ng aswang at tumama sa dingding. Pinilit ni Tino na tumayo ngunit nang hina ang tuhod tulad ng dati. Tino, tumakbo ka. Siya ang ipinagpalit mo sa akin. Tingnan mo siya ngayon. Tiningnan ni Luningning ang dating payat na binata at naalala kung paano niya itong hindi pinansin noon. Siya pa rin ang taong pinili akong iligtas kahit iniwan ko siya. Sinubukan niyang pigilan si Lucifer. Sa gulo ay nakataka si Tino dala ang katawan ng guro. Hindi siya hinabol ng aswang. Hayaan niyo siya. Mas masarap ang takot kapag alam ng biktimang wala na siyang kapangyarihan. Inilibing ni Tino si Lola Candelaria sa tabi ng puno ng balete na matagal nitong binantayan. Dumating si Junjun at nakita ang kaibigang muling payat, sugatan, at halos hindi makalakad. Bumalik ka. Nawala ang agimat. Nasa leg mo pa. Wala na itong lakas. Ikaw ba ang pumasok sa bahay upang iligtas si Lola? Ikaw ba ang humarap sa aswang kahit payat ka na ulit?
Hindi ako nanalo. Hindi iyon ang tanong. Napatingin si Tino sa kaibigan. Baka hindi nawala ang tagapagtanggol. Baka damit lang ang lumiit. Hindi ako makakalaban ng 20 aswang sa ganitong katawan. Mabuti. Hindi ka mag-isa. Ano ang gagawin mo? Magtatago sa likod mo at magbibigay ng payo. Napakalaking tulong. Kapag may pagkakataon, sisigaw din ako. Sa kabila ng lungkot ay napangiti si Tino. Sa ilalim ng puntod ay nakakita siya ng maliit na ugat na bakal na iniwan ng guro. Nakaukit dito ang mga salitang hindi lakas ang pinamamana, kundi tungkulin. Nang hawakan niya iyon ay nagliwanag ng mahina ang palawit. Ang tunay na bakal na ugat ay ang pagpiling tumayo kapag wala na ang lakas na ipinahiram. Naintindihan ni Tino na hindi tuluyang nawala ang kapangyarihan. Isinara lamang nito ang hiniram na katawan upang subukin kung lalaban pa rin siya bilang payat at takot na binata. Pupunta tayo sa lumang kamalig. Tayo. Sabi mo hindi ako mag-isa. Akala ko pampalakas ng loob lang iyon. Maaari kang manatili. Hindi. Nakakahiya kung matapang lang ako kapag malaki ka. Nagtipon sila ng mga boluntaryo mula sa baryo. Sina Burong at Kanor ay dumating din, kapwa nahihiya sa mga ginawa noon. Narinig naming pinatay nila si Lola Candelaria. Bakit kayo narito? Dahil kami ang unang kumuha sa kahon ng agimat. Kung hindi mo yon naibalik, baka matagal nang nakuha ng aswang. At dahil duwag kaming dalawa, gusto naming itama kahit isang bagay. Hindi magiging magaan ang laban. Mas mabigat ka sana noong malaking katawan mo. Kapag hindi ka tumigil, sa aswang ka namin ihahagis. Gumawa sila ng plano. Ang mga boluntaryo ay magpoprotekta sa mga bahay at ilalayo ang mga bata, buntis at may sakit. Si Tino, Junjun, Burong at Kanor ay papasok sa kamalig upang hanapin ang puso ng gutom. Hindi nila alam na naghihintay na ang buong angkan. Pagdating nila ay nakabukas ang pintuan at nakasindi ang daan-daang kandilang itim. Ayoko ng lugar na kusang nagbubukas para sa atin. Maaari pa tayong bumalik. Nahihiya ka. At buhay pa ako dahil marunong akong mahiya. Kapag gusto ninyong umalis, ngayon na. Huli na. Dala ko na ang pinakamagandang pamalo ng nanay ko. Bumaba sila sa hagdan. Sa ilalim ay mas malaki ang pugad kaysa inaasahan. May mga lagusan patungo sa sementeryo, bubong ng mga bahay, at mga punong nakapalibot sa baryo. Sa unang silid ay naghihintay ang 6 na tiktik. Ito ba ang tagapagtanggol? Mukha siyang pagkain. Dati pa ninyo akong minamaliit. Wala na kayong bagong sasabihin. Sumugod ang unang tiktik. Umiwas si Tino at ginamit ang bakal na ugat na parang manipis na latigo. Kahit walang malaking katawan ay mabilis siyang gumalaw dahil mas magaan ang anyo. Pumulupot ang ugat sa paa ng aswang at ibinagsak ito. Tinamaan ni Burong ng pamalo ang ikalawa habang ibinuhos ni Kanor ang tunay na asin sa sahig. Asin ito, hindi asukal. Ibang kwento yata ang binasa mo. Ang ikatlong tiktik ay sumalakay kay Junjun. Inihagis niya ang kawaling dala at tumama sa mukha ng nilalang. Hindi ko akalaing gagana yon. Bakit ka nagdala ng kawali? Pakiramdam ko mahalaga sa ganitong kwento. 2 tiktik ang tumakas sa lagusan. Ang 4 na nagpatuloy sa pag-atake ay tinalian ng bakal na ugat at nawalan ng kapangyarihan. Sa ikalawang silid ay nakatago ang mga balbal. 12 malalaking nilalang ang bumangon mula sa ilalim ng lupa, may katawan na parang pinagsamang tao at mababangis na hayop. Hindi sila mabilis, ngunit bawat hampas ay kayang bumiyak ng bato. Huwag ninyong salubungin ang lakas. Iligaw ninyo ang galaw. Tinuruan niya ang 3 ayon sa mga aral ni Lola Candelaria. Tumakbo si Burong sa kaliwa at hinabol siya ng 2 balbal.
Si Canor naman ay naghagis ng bato sa kanan upang hatiin ang grupo. At ako. Huwag kang mamatay. Iyan ang pinakamagaling kong talento. Umakyat si Tino sa haligi habang hinahabol ng 3 balbal. Nang sabay-sabay silang humampas ay tumalon siya. Nagbanggaan ang malalaking kamay ng mga nilalang at nabasag ang haligi. Bumagsak ang bubong sa pagitan nila at nahati ang hanay ng kalaban. Ginamit niya ang bakal na ugat upang itali ang kanilang mga anino sa mga bato. Sa kabilang panig ay nadulas si Canor at muntik madaganan. Hawakan mo ang kamay ko. Baka bitawan mo ako tulad ng dati. Hindi na tayo bata. Hinila ni Burong ang kaibigan at kapwa sila gumulong palayo. Sa sandaling iyon ay natutunan nilang ang lakas na ginamit noon upang mang-api ay maaari ring gamitin upang magligtas. Isa-isang bumagsak ang balbal. Hindi nila pa o pinira-piraso ni Tino ang mga ito. Sinira niya ang may itim na batong nakabaon sa kanilang dibdib, pinagmumulan ng gutom na nag-uutos sa kanila. 3 ang bumalik sa anyong taong matagal nang isinumpa at nawalan ng alaala. Ang natitirang 9 na kusang piniling mangaso at patuloy na sumalakay ay nilamon ng sariling mga anino nang mabasag ang kanilang bato. Sa ikatlong silid ay natagpuan nila ang mga bihag, mga taga-baryo na nawawala sa alaala dahil sa alak ni Leandro. Ilabas niyo sila. Ako ang pupunta sa puso. Hindi kita iiwan. Kailangan ng mga bihag ang gabay. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Kapag namatay ka, bubuhayin kita para masuntok. Kailangan mo munang matutong manuntok. Kaya kong ihagis ang kawali. Naghiwalay sila. Dinala ni na Junjun, Burong at Canor ang mga bihag palabas. Mag-isa namang pumasok si Tino sa pinakamalalim na lagusan. Sa dulo ay naroon ang puso ng gutom, isang dambuhalang pulang ugat na nakapulupot sa libingan ng mga ninakawan ng mukha. Nakatayo sa harap nito si Lucivar, nakasuot ng koronang yari sa mga ngipin ng balbal. Sa tabi niya ay si Luningning, maputla, may maiitim na ugat sa leg, at nanginginig sa gutom. Bumalik ang payatot. Hindi naman ako umalis. Wala ang katawan na umagaw ng pansin sa kanya. Ano na ang mayaalok mo? Hindi ako narito upang makipagpaligsahan sa ganda. Iyan ang sinasabi ng talunan. At ang paulit-ulit na pagbanggit mo sa mukha ay salita ng nilalang na walang sariling anyo. Nawala ang ngiti ni Lucivar. Hinawi niya ang balat sa pisngi at lumitaw ang magkakapatong na mukha ng mga taong ninakaw ng angkan. Ang tao mismo ang nagturo sa amin na ang maganda ang pinaniniwalaan, sinusunod at minamahal. At ang ginawa mo ang nagpapatunay na wala kang naintindihan sa pagmamahal. Inutusan niya si Luningning na salakayin si Tino. Lumayo ka. Hindi ko kayang kontrolin ang gutom. Hindi kita sasaktan. Pinagpalit ka niya. Bakit mo pa ililigtas? Dahil ang buhay niya ay hindi gantimpala sa katapatan sa akin. Pinilit ng puso ng gutom ang katawan ni Luningning. Sumugod siya, mabilis at may matutulis na kuko. Umiwas si Tino ngunit hindi gumanti. Ginamit niya ang ugat upang itali ang kanyang kamay nang hindi sinasaktan. Patawarin mo ako. Ang paghingi ng tawad ay hindi magbabalik kay Lola. Pero maaari mo pa siyang tulungang mapanagot. Nasa ilalim ng puso ang unang mukha ni Lucivar. Kapag nawasak iyon, mawawala ang lahat ng hiram niyang anyo. Narinig iyon ng aswang. Walang utang na loob. Hinampas niya si Luningning gamit ang maitim na pakpak. Tumilapon ang dalaga sa gilid ng hukay. Sumugod si Tino. Inilabas niya ang manipis na bakal na ugat at tinamaan ang korona. Ngunit mas malakas si Lucivar. Hinawakan niya ang binata sa lieg at itinaas sa hangin. Wala kang katawan, wala kang guro, at wala na rin ang babaeng gustong-gusto mong mapansin. May tungkulin pa ako. Sinubukan niyang abutin ang agimat ngunit pinisil ng aswang ang kanyang kamay. Ang tungkulin ay salita ng mahina upang magkunwaring mahalaga.
Naalala ni Tino ang araw na pumagit na siya kina Burong at Lola Candelaria. Wala siyang malaking katawan noon. Wala siyang sandata at halos walang pagkakataong manalo. Ngunit tumayo siya dahil tama iyon. Hindi mo naintindihan. Mahina ako noon, ngunit ako pa rin ang pinili ng agimat. Uminit ang palawit. Hindi agad lumaki ang katawan. Sa halip ay gumapang ang bakal na ugat sa sariling anino at kumapit sa sahig. Ginamit niya ang anino upang hilahin pababa si Lucifer. Bumagsak silang dalawa sa tabi ng puso ng gutom. Tumayo si Tino kahit nanginginig ang mga tuhod. Maaari mo akong tawaging payatot. Maaari mo akong sabihang lampa. Pero hindi mo nagagalawin ang baryong ito. Sa pagkakataong iyon ay bumalik ang liwanag ng agimat. Lumaki muli ang kanyang katawan, ngunit hindi kasing labis ng dati. Naging malakas, mabilis, at balanse ang anyo, hindi upang maging gwapo, kundi upang magampanan ang tungkulin. Ang lumang rosas na damit na suot niya sa ilalim ay muling napunit sa balikat. Kailangan ko na talagang bumili ng tamang sukat. Sa ganitong oras mo pa naisip ang damit? Kapag natakot ako, nagsasalita ako. Muling sumugod si Lucifer sa tunay na anyo. Lumawak ang bibig, dumami ang mata, at naging pakpak ang maitim na balabal. Sa bawat kumpas ng pakpak ay lumalabas ang maliliit na tiktik na parang maitim na mga ibon. Pinaikot ni Tino ang bakal na ugat upang gumawa ng bilog na panangga. Tinamaan ang unang hanay ng mga tiktik at bumagsak ang kanilang anino sa lupa. Ang ikalawang hanay ay dumaan sa itaas. Tumalon si Tino, humawak sa ugat sa kisam, at sumipa sa gitna ng pangkat. Bumagsak siya ngunit agad na tumayo. Sa unang pagkakataon ay hindi siya natisod. Nakita mo yon? Hindi ako nadapa. Mamaya ka na magdiwang. Dumating ang tatlong balbal na huling bantay ng puso. Hinarang sila ni Luningning kahit nanghihina. Wasakin mo ang unang mukha. Ako ang hahawak sa kanila. Hindi mo kaya mag-isa. Pinili kong pumasok dito. Hayaan mong piliin kong tumulong lumabas ang iba. Hindi na nakipagtalo si Tino. Tumalon siya sa likod ng puso ng gutom habang nakikipaglaban si Luningning sa mga balbal. Sa ilalim ng makapal na ugat ay nakita niya ang isang lumang mukha na yari sa putik at buto. Iyon ang unang anyo ni Lucifer, hindi gwapo, hindi makisig, kundi pait din nilalang na minsang kinamuhian ang sariling mukha. Huwag mong gagalawin yan. Sumugod ang pinuno at ibinaon ang mga kuko sa balikat ni Tino. Sa halip na umatras ay hinawakan ng binata ang unang mukha. Kaya pala ninanakaw mo ang mukha ng iba. Hindi mo kailanman natutunang tanggapin ang sarili mo. Tumahimik ka. Dinurob ni Tino ang mukha gamit ang bakal na ugat. Isa-isang natanggal kay Lucifer ang mga hiram na anyo. Nawala ang makinis na balat, makapal na buhok, malapad na balikat, at kaakit-akit na tinig. Lumitaw ang tunay na nilalang, matandang aswang na payat, kuba, at halos maubos ng sarili niyang gutom. Ibalik mo ang mukha ko. Hindi yon yo. Nagwala ang puso ng gutom. Pumulupot ang mga ugat sa lahat ng nasa silid at sinubukang kunin ang kanilang lakas. Tinamaan si Tino sa dibdib at muling humina ang kanyang malaking katawan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya natakot bumalik sa pagiging payat. Hindi mo na ako kayang takutin gamit ang sarili kong anyo. Hinayaan niyang mawala ang hiniram na lakas. Bilang payat na binata ay nakalusot siya sa pagitan ng mga ugat na hindi kayang daanan ng malaking katawan. Narating niya ang pinakasentro ng puso at itinanim ang maliit na palawit. Hindi lakas ang pinamamana, kundi tungkulin. Para ito sa lahat ng pinili ninyong kainin, takutin, at nakawan ng mukha. Pumutok ang liwanag mula sa agimat. Nabiyak ang puso ng gutom at lumabas ang daan-daang hiram na mukha bilang mga liwanag. Bumalik sa kanilang mga libingan ang mga ninakaw na anyo. Nawala ang sumpa sa mga taong pinilit maging tiktik at balbal.
Ang mga kusang nangaso at piniling manatili sa dilim ay nanghina at bumagsak sa sariling mga anino. Si Lucifer ay sinubukang gumapang palabas. Maawa ka. Pareho tayong dating kinukutya dahil sa anyo. Ang pagkutya sa iyo ay mali. Pero hindi iyon pahintulot upang magnakaw ng mukha at buhay ng iba. Maaari kitang gawing pinakamagandang lalaki sa mundo. Natutuhan kong hindi ko kailangan iyon. Muling sumugod ang matandang aswang, hawak ang putol na espada. Sinalubong siya ni Tino gamit ang simpleng bakal na ugat. Nagbanggaan ang kanilang mga anino. Sa unang hampas ay nabitawan ni Lucifer ang sandata. Sa ikalawa ay napaluhod siya. Sa ikatlo ay tinamaan ang maitim na batong nakabaon sa dibdib, huling pinagmumulan ng kanyang buhay. Nabiyak ang bato. Nawala ang lahat ng natitirang mukha at tuluyang naging abo ang pinuno ng angkan. Kasabay ng kanyang pagkawala ay nawasak ang buong pugad. Ang mga tiktik sa bubong ng baryo ay bumagsak at bumalik sa anyong tao kung sila ay isinumpa lamang. Ang mga balbal na kusang nagnakaw ng mga katawan ay nawala kasama ng mga lagusan patungo sa sementeryo. Ang mga aktuwal na mamamatay tao at mandaragit ng angkan ay nalipol. Ang mga biktimang ginawang aswang ng labag sa kalooban ay nakalaya sa sumpa. Si Luningning ay bumagsak sa tabi ng wasak na puso. Luningning! Nawala ang maitim na ugat sa kanyang leg. Bumalik ang init sa balat at normal ang tibok ng puso. Tao na ba ako? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa pagkamatay ni Lola. Hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Pero pinili mong hindi maniwala sa babala at sumama kay Lucifer. Kailangan mong harapin ang bahaging iyon. May pagkakataon pa ba tayo? Matagal bago sumagot si Tino. May pagkakataon kang magsimulang muli bilang sarili mo. Pero hindi ibig sabihin noon na babalik tayo sa dati. Naiintindihan ko. Hindi ginawang gantimpala ni Tino ang pagpapatawad at hindi rin niya ginamit ang pagliligtas upang obligahin ang dalaga na mahalin siya. Tinulungan niya itong makatayo dahil iyon ang ginagawa ng tagapagtanggol. Sa labas ay naghihintay sina Junjun, Burong, Kanor at mga nailigtas na bihag. Buhay ka! Parang nalulungkot ka. Inihanda ko na ang napakagandang talumpati sa libing mo. Itago mo. Baka mauna ka. Naubos ba ang mga aswang? Ang mga pumatay at kusang ng aso. Ang mga isinumpa ay nakalaya. At si Lendro. Lucifer ang pangalan. Hindi mo ba sinusundan ang kwento? Maraming nangyari. Nang makalabas sila ay gumuho ang lumang kamalig at nagsara ang mga lagusan. Sa unang sinag ng araw ay bumalik sa normal ang katawan ni Tino, hindi sobrang malaki at hindi rin kasing hina ng dati. Ang agimat ay hindi na nagbibigay ng anyong ginawa upang mapansin. Pinanatili lamang nito ang lakas na kailangan niya upang gampanan ang tungkulin. Minsan ay payat siya. Kapag may panganib ay tumitibay ang katawan. Ngunit hindi na niya sinusukat ang sarili sa laki ng bisig. Inilibing nila ng maayos si Lola Candelaria. Dumalo ang buong baryo, kabilang ang mga taong minsang tumawag sa matanda na baliw. Noong mahina ako, siya ang unang nakakita ng lakas ko. Noong naging malakas ako, siya ang nagturo na hindi ko dapat gamitin iyon upang mang-api. At nang mawala ang ipinahiram na katawan, iniwan niya sa akin ang mas mahalagang bagay, ang kaalamang tagapagtanggol na ako, bago pa man dumating ang agimat. Si Luningning ay tumestigo sa mga ginawa ni Lucifer at tumulong sa mga taong bumalik mula sa sumpa. Hindi agad nawala ang hiya at pagsisisi niya. Ngunit pinili niyang gamitin ang natitirang buhay upang itama ang mga desisyong nakasakit sa iba. Hindi kita pinansin noong payat ka. Lumapit ako nang naging gwapo ka, at iniwan kita nang may dumating na mas makinang. Masakit, pero hindi lamang ikaw ang may pagkukulang. Ginamit ko rin ang bagong katawan upang isipin na karapat-dapat na akong mahalin. Karapat-dapat ka na noon pa. Sana alam ko rin yun noon.
Nanatili silang magkaibigan ngunit hindi agad nagbalikan. Ang pagligtas sa isang tao ay hindi otomatikong nagbabalik ng tiwala. Ang tiwala ay itinatayo ng mabagal sa kilos at panahon. Sina Burong at Kanor naman ay tumigil sa pang-aapi at naging kasama sa pagbabantay sa baryo. Tino, pwede mo ba kaming sanayin? Unang aral, huwag maliitin ang payat. Pangalawa, magbayad kayo sa lahat ng sako na ipinabuhat niyo sa akin. Akala ko tungkol ito sa pagpapatawad. Kasama sa pagpapatawad ang pananagutan. At interest. Si Junjun ang naging opisyal na kasama ng tagapagtanggol, bagaman siya mismo ang nagbigay ng titulo sa sarili. Ako ang tagapayo ng bakal na ugat. Tagahawak ka ng kawali. Mahalaga ang kawali sa laban. Isang beses lang gumana. Isang beses na higit sa wala. Mula noon ay binantayan ni Tino ang baryo mapagpala laban sa natitirang ligaw na tiktik at balbal. Kapag may nilalang na kusang ng angaso ay lumalabas ang bakal na ugat at bumabalik ang lakas sa kanyang katawan. Kapag walang panganib ay simple siyang binatang gumagawa ng walis, nag-aayos ng bahay, at natitisod pa rin paminsan-minsan. Isang araw ay nadapa siya sa tapat ng tindahan habang may buhat na 2 sako. Akala ko inayos na ng agimat ang pagiging lampa mo. Tagapagtanggol ang pinili nito, hindi mananayaw. Ayos ka lang ba? Nakikipagkilala lang ako sa sahig. Nagtawanan silang tatlo. Hindi na ikinahihiya ni Tino ang dating sarili. Ang payat, lampa, at mahiyain na binata ang dahilan kung bakit pinili siya ng agimat. Kaya para sa lahat ng taong minamaliit dahil sa katawan, taas, timbang, kulay, mukha, galaw, o pagiging mahiyain, tandaan nyo, hindi sinusukat ng salamin ang kabutihan, tapang, at halagan nyo. Ang lakas ng katawan ay maaaring magbago. Ang ganda ay kumukupas. Ang papuri ng ibang tao ay mabilis ding lumipat sa bagong mukhang mas kapansin-pansin. Ngunit ang taong pumipili ng tama kahit natatakot, nasasaktan, at walang pumapalakpak ay may lakas na hindi kayang nakawin ng sinumang aswang. Para sa mga nang-aapi, tandaan sina Burong at Kanor. Ang taong pinagtatawanan nyo ngayon ay maaaring siya ring pumagitna upang iligtas kayo balang araw. Huwag hintayin magkaroon siya ng malaking katawan o kapangyarihan bago ninyo kilalanin ang kanyang pagkatao. Para sa mga umiibig, huwag gawing sukatan ang ganda, yaman, o dami ng tumitingin. Ang taong mahusay magsalita, maganda ang damit, at palaging kumpiyansa ay hindi otomatikong mabuti. Tingnan ang ginagawa niya sa mahina, sa taong walang maibibigay, at sa sandaling walang nanonood. At kung may isang taong hindi agad sumukli sa pagmamahal nyo, tandaan na hindi nyo siya pag-aari. Ang kabutihan ay hindi bayad upang obligahin ang iba na mahalin kayo. Ngunit may karapatan kayong lumayo sa taong paulit-ulit na minamaliit o ginagamit kayo. Para sa mga nagkamali tulad ni Luningning, ang pagsisisi ay hindi sapat kung walang pananagutan at pagbabago. Maaari kayong humingi ng tawad, tumulong itama ang pinsala, at tanggapin na maaaring hindi bumalik agad ang tiwala o relasyon. At para sa mga tulad ni Tino na nakaranas ng pagtataksil, huwag hayaang ang galit ang gawing dahilan upang parusahan ang lahat. Nilipol niya ang mga aktuwal na mamamatay tao at ang puso ng gutom, ngunit iniligtas niya ang mga taong ginawang aswang laban sa kalooban. Iyan ang pagkakaiba ng tagapagtanggol sa halimaw. Hanggang ngayon, sinasabing may payat na binatang naglalakad sa baryo mapagpala tuwing gabi. Kapag tahimik ang paligid ay mukhang karaniwang tao lamang siya, may maluwag na damit at minsan ay nadadapa sa bato. Ngunit kapag may tiktik na dumapo sa bubong o balbal na gumapang mula sa sementeryo, umiinit ang palawit sa kanyang dibdib. Lumalapad ang balikat, tumitibay ang katawan, at lumalabas ang bakal na ugat mula sa kanyang anino. Hindi mahalaga kung ano ang mukha mo. Ang hahatulan ko ay ang pinili mong gawin. Sa likod niya ay maririnig ang tinig ni Lola Candelaria. Hindi lakas ang pinamamana, kundi tungkulin. At mula sa di kalayuan ay may lalaking tumatakbo, may hawak na kawali at sumisigaw. Hintayin mo ako. Ako ang tagapayo.
Sapagkat kahit pinakamalakas na tagapagtanggol ay nangangailangan ng kaibigang magpapaalala na huwag masyadong seryosohin ang sarili. Huwag niyong maliitin ang payat, lampa, tahimik, o hindi ninyo napapansin. Maaaring sa loob niya nakatago ang bakal na ugat na gigising kapag dumating ang tunay na panganib. Wakas.